Ito na yung ating dapat makita at maramdaman. Itong incoming 20 Congress na mag-i-start ng July 28. Ito na rin yung pong apat for State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Marcos Jr. Dito natin makita ang galing at talino, magagawa, kayang gawin ng mga kabataan hindi lang party list, kabataang mambabatas o mga congresswoman and congressman. Ibig sabihin, lahat ng mga batang mambabatas, batang talino, may katalinuhan at kinatawan ng mga distrito sa buong bansa at mga party list. Kasi pasintabi na po, kailangan po talaga makapasok na ang maraming kabataan, bagong muka, bagong talino sa pagbalangkas ng ating mga batas para ho nakakabagay at nababagay sa panahon o takbo ng panahon. Kasi yung pong mga lumang batas hindi na ho nai-apply sa kasalukuyan o hindi na bagay sa global technology at sistema ngayon ng tao. Mas maraming kabataan ang very active na sa tunay na pagbabago, sa teknolohiya at marami pang iba. Kaya pasintabi na yung mga sobrang veterano na, matagal lang mga mabatas, hindi natin sinabing hindi na natin sila kailangan. Pero makakatulong pa rin sila. Pero mahalaga na ang boses ng mga nakakabata, ng mga congresswoman at congressman ngayong papasok na Congress ay ating bigyan ng panahon, ating suportahan. Kasi lumalabas po dun sa mga elected congressman, marami din pong kabataan. Okay? Na mga professional, mga CPA, mga abogado, ekonomista, may doktor, may mga pro-environment at talaga may prinsipyo. Ito ay ating mararamdaman. Okay? Katunayan, yung mga mahalagang komite sa Kongreso na natapos na nitong 19 Congress na hawak ng mga veteranong mambabatas na nagtapos na ang kanilang mga termino, yung iba hindi nakabalik sa Kongreso, ang aasahang maghahawak nito ay ang mga magagaling na mga bata, nakakabatang kongresista. So, ito yung ating aasahan. Yung galaw ng ating pinagkakatiwalaang mga mambabatas. Sana naman po ipakita nila at gawin nila ang lahat. Kasi pasintabi na maraming kongresista hindi ho kilala eh. Maraming congressman po na parang bumubutas lang ng upuan. Hindi ho natin naririnig sa mga importanteng public hearing, debate, at kung ano-anong trabaho ng isang legislator. Tandaan natin ang trabaho ng isang mambatas ay makipag-debate, mag-participate sa mga hearing, mag-participate sa plenaryo, mag-participate sa mga panukalang batas na huhubog at magiging gabay sa mga kabataan sa buong bansa. Good luck and congratulations. Aabangan namin ang bagong talino at pag-asa ng bayan mula sa mga mambabatas na magiging aktibo sa nalalapit na pagbubukas ng Kongreso. Any comment, reaction? Malagay ko, kailangan natin suportahan yan. Tama lang. Samantala, yung mga kinatawan po ng CONCON, mga commissioner ng Constitutional Convention o ng nagbalangkas ng 1987 Constitution, sila mismo ay pumapabor na rin na baguhin yung ilang provision ng saligang batas. Nagulat na rin sila, nagtaka rin sila na masyadong naabuso. Kung yung mga gunita, may mga gumawa ng saligang batas ng araw katulad ni Attorney Christian Monsod, hindi gaanong kontento sa pagbabago ng batas at yung iba. Pero ngayon, dahil nakikitang inabuso na ng iba, palagay ko kailangan nga ay dapat mabago ito. Pero dapat kung babaguhin natin saligang batas kahit magastos, kahit medyo matagal, pero siguradong magkakaroon ng boses ang lahat ng sektor, Constitutional Convention, para by region, by provinces, may kinatawan sa pagbalangkas. Hindi pwedeng incumbent congressman at senador lang ang gagawa nito. Baka mabaliwala. Sayang kung babaguhin yung batas kung wala namang pagbabago sa mga provision. Alam na natin na itong 1987 Constitution, minadaling batas ito noong revolutionary government. Pangalawa, ito po ay masyadong matagal na. Baka hindi na ho na nababagay sa panahon at kultura ng kabataang mamamayan sa mga panahong ito. Kaya dapat baguhin. Suportahan natin. Sana sa natitirang 3 taon pa na term ng ating Pangulo, Mr. President, sana po ay maging priority niyo ito. Sana po ay kung may plano nito ay suportahan nyo. Kasi yung mga tumututol sa tsa-tsa,
ay nakakaroon kasi ng mga interest ang iba yan eh. Dapat yung pro o anti-Chacha, merong malinaw na posisyon kung bakit ayaw nila at pabor sila. Huwag yung makasarili. Yung ayaw mawala yung kailang term, ayaw mabawasan ang kailang kapangyarihan, o ayaw niya magbago ang sistema dahil sa kailang personal at political interest, dapat mawala yun. Dapat mangibabaw po ang kahalagahan ng pagbabago para sa kabataan, para sa pagbabago ng ating bansa. Abangan natin, kailangan po yan. Okay? Any comment, reaction, malaya po kayo. Pero huwag niyo kalimutan, doon sa hindi pa na subscriber natin, marami pong nanonood pero hindi po subscriber eh. Mag-subscribe na rin po kayo at magtiwala po kayo sa aking mga channel. Mike Abe Opinions, ito yon. At yung pong isang channel natin, MA Pinoy TV. So huwag natin kalimutan, atin ulit talakayin itong sana ay maging patas, sana ay maayos ang proseso sa susunod na kongreso ng impeachment. At sana huwag na itong tutulan dahil anuman ang sasabihin nyo, nasimula na ito sa 19th Congress. Hindi lang humalinaw kung hanggang saan nakaabot sila, pero dapat ituloy ito. Total, nasomo na, ipinarating na, naimbitahan na ang Office of the Vice President. Sinabi nang merong reklamo, merong article of impeachment, binibigyan siya ng pagkakataon at iniimbitahan siya mag-participate at humarap dito sa impeachment court sa oras na mag-resume. Dahil alam na ito ng Office of the Vice President officially, matapos imbitahan at parating ang mensahe, ibig sabihin nito tuloy na tuloy na. Yan din ang paniniwala ng mga prosecutor. Kung ano man yung mga technical, issue legal na medyo masalimuot, mariresolve din yan. Pag-uusap lang. Katunayan, may magandang balita. Initially, nag-usap na, nagkita ng personal, sina House Speaker Romualdez at Senate President Escudero. Hopefully yung pagkita ngayon, pag-usap na yan, magtuloy-tuloy ang relasyon. Huwag daanin sa media, social media, traditional media, ang kanilang mga sinasabing maaaring hindi makakatulong sa pagpapalakas ng demokrasya, pagpapalabas ng ebidensya, pagdesisyon ng tama na naaayon sa kagustuhan ng marami at naaayon sa kung ano ang dokumentong naipresenta ng prosecution tungkol sa article of impeachment ni Sara Duterte na kinakaharap. So, dapat talaga maging parehas ang lahat. Maging parehas ang prosecution at depensa sa kanilang ipinaglalaban. Labanan niya ng ebidensya at talino kung paano gawin. Sana naman maging neutral at tanggapin, aralin, kahit nakaresist ngayon, dapat mag-aral ang mga senador. Aralin nila ang proseso ng impeachment rules. Aralin nila ang pagiging senator judge. Aralin nila ang ebidensya. Aralin nila at huwag nilang kalimutan na ang taong bayan ay nag-aabang ng pwedeng mas matalinong maging judge, mas matalinong bumasa ng ebidensya kaysa kanila. Ibaba na niyo ang ego nyo o pride nyo para maintindihan nyo kung anong punto na hinahanap na katarungan. Justice for all. Naghahanap ng katarungan ang mga biktima. Naghahanap din ng katarungan ng akusado dahil sila meron din karapatang ipagtanggol ang kailang sarili. Yun ang dapat mangibabaw para walang problema. Di ba?